Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong ginawang kaipalan daw ni Rendon Labado kung saan di ba sumama siya dun sa pag-raid dun sa isang lending company. Ngayon, sabi ni PNP Chief Acorda na pananagutin daw yung mga pulis na nagsama kay Rendon. So dahil sa kaipalan daw ni Rendon, malilintikan pa itong mga pulis na nag-raid dun sa Makati. So panoorin po natin itong issue na to. Nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot. Usap-usapan ngayon ang ginawang partnership ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police sa kontrobersya. Hamunin ko kayo sa bunutan to si ano, no? Sarap sa bunutan ng buhok niya. Lugi ka na. Lugi naman siya, Banat Bay. Wala ka ng buhok. Kasi steady yung buhok niya, no? Siya na vlogger na si Rendon Labador. Sa ginawa kasing raid Hindi dyan, sa ibang video, sa ibang picture ko nakita noong yun. Biyernes sa isang online lending firm sa Makati City. Ibinalandra ni Labador ang mga mukha ng empleyado sa kanyang Facebook Live. Hindi naman niya ikinatuwa ng mismong liderato ng PNP. Kaya bukod sa mismong vlogger, lahat na sangkot na opisyal ay dawit din sa investigasyon. Nako, sa patay tayo posibleng dyan. privacy breach ng mga empleyado. Nako, patay tayo Yung dyan. isang police officer may not necessarily the sentiment or the decision or the policy ng Alam mo, palakpakan ka dyan. Gusto ko yan. Gusto ko yung ginawa ni PNP Chief dito. Hindi niya in-spare yung kanyang taong nagkamali. Kasi kung iba yan, poprotektahan na. Kabaro ko yan eh. Hindi, may mali talaga eh. May mali. Yan yung maganda kay PNP Chief Acorda. Sabi nga ni Banat Bay hindi niya pinagtatakpan yung kanyang mga tao na sa tingin niya ay medyo gumawa ng hindi maganda o hindi sumunod dun sa kanilang protocol. Kasi nga naman, ako, personal kong opinion is mali na ipakita yung mga mukha ng mga empleyado. Remember, yung mga empleyado na yan, trabaho lang yung ginagawa nila. So, hindi dapat sila yung dapat kagad kasuhan ng, or parang sabihin natin na mapahiya. Oh, sila yung gumagawa. Sabihin natin sila yung mga nangungulit, sila yung nambabarubal sa pagpa-follow up o yung mga naniningil. Pero tandaan nyo, trabaho lang nila yun. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, susunod lang sila sa kumpanya kung ano yung ipagutos. Siyempre, doon sila babayaran eh. Siyempre, kailangan nilang kumita. Oo, sabihin natin mali. Mali na yung manakot sila, mambarubal sila. Pero hindi ko gina-justify yun. Pero siyempre, hindi naman mayayaman yung mga yan eh. Kumbaga, nagtatrabaho lang. So, dapat hindi pinakita yung mga mukha nila. O para sabihin natin, magkaroon pa rin sila ng privacy na hindi pa naman sila guilty, di ba? Talaga eh. May maliho talaga sa discarding pinasama sa raid ng vlogger. Mali-mali talaga, mali-mali. kapulisan. Sana, okay lang pasamahin. Pero, bago mo ilabas yung video, i-blur mo. Di ba? Wag mo yung, kasi yung problema, pati sa mga caption niya, parang pinangalanan ata, tapos hindi niya i-blur. Live kasi. Gustong gumaya sa mga tulpo eh. So, with regards to the... Isa pa yon, hindi man lang siya in-inform o hindi siya sinabihan. Itong si Rendon hindi natin alam kung na-inform siya, in-orient siya, na dapat i-blur yung mga mukha ng mga empleyado. Kaso nga Facebook Live pa yung ginamit niya. So hindi rin siguro siya inorient na wag Facebook Live. Yun nga, sabi nga ni Banat Bay gumagaya kay Ben Tulfo na 'di ba on the spot. Pero doon kay Ben Tulfo, pagkakaintindi ko doon is journalist siya. Hindi siya kagad nakikipag-interfere doon sa hindi naka-live yun, naka-tape lang yun. So dumadaan muna yun sa PNP. Parang pinapanood muna kung dapat bang ilabas yun sa publiko. Kay Rendon, nag-epal, pin-Facebook Live. Tapos sabi nga ni Banat Bay, pati pangalan nailabas. So, siyempre, di ba, parang yung privacy masyadong nasagasaan na masyado dun. selection or the actions of this vlogger. If ever it is in coordination or with the clearance of yung officer na nandun,
it doesn't necessarily mean na we condone na yung buong kapulisan. Base sa Media Relations Policy ng PNP, sa physical inventory lang papayagan ang pagsama ng media at hindi sa mismong operation. Nagsaad din na dapat iwasan ang paglalabas ng impormasyon na maaaring makaapekto sa investigasyon. Pwede lang kasing isa publiko ang mga pangalan, litrato at ilang detalye ng krimen kung validated na ito. Ang mga nabanggit taliwas sa nangyari sa Facebook live stream ni Labador. Bukod sa kita agad ang mukha ng mga empleyado, diretsahan din ang pagdidiin sa mga nakunan sa live stream. Base yan sa edit history ng post ni Labador. We are looking into this, tinitingnan natin at Huli. definitely we don't Mali. encourage yung ganong klaseng actions. We make Saludo some, ako sa iyo, PNP Chief. directives and Saludo talaga ako sa ginawa mong to, PNP Chief. Hindi mo pinotektahan yung mali ng mga tauhan mo. Saludo ako sa iyo, palakpakan. Iba talaga si PNP Chief. Talaga nga namang malupit na tao. Alam mo, dapat may ganyan tayo May ganyan tayo mga opisyal na pag mali, kahit kabaro natin, kahit kasamahan natin, pag mali talaga, di ba? Kaya saludo ako sa iyo, PNP Chief. we will Para siyempre yung ibang kapulisan natin nagagawa ng mga ganyang mga raid na ganyan, is mag-isip muna sila kung tama ba yung kanilang gagawin. Hindi yung basta tirada ng tirada. Kaya ito dapat si Rendon masampulan to para magtanda Kasi feeling ni Rendon kasi sa kanya, sa sarili niya masyado siyang magaling. Yun nga, nagmamagaling masyado na akala mo halata naman for the views lang naman ang ginagawa niya. Hindi naman talaga para sa, alam mo yung public service na sinasabi niya. Hindi, for the views ang ginagawa niya. Talagang, sabi nga nila nagpapa-epal lang take measures so as not to repeat the same incident. Magsasagwa daw ng pre-charge investigation ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM sa mga sangkot sa nasabing operation ng Anti-Cybercrime Group. Wala pang pahayag ng ACG sa akbang ng PNP. Parang excited din kasi si ate. Makasama si Rendon Ingat po tayo sa mga ganyan. Medyo pagka ganyang klaseng diskarte, nasisira ho yung buong organisasyon. Siguro, sana maganda niya. Siguro, yung spokesperson ng anti-crime, itong kasama ni Rendon Labador. Siguro lang, hula ko lang naman hindi kayo nagbablog din to? Nakipag-collab kay Rendon para dumami lang din yung kanyang subscriber, yung kanyang followers, at for the views din. Kasi, di ba parang, may pinakita na nga memo, di ba, na hindi naman dapat kasama yung mga media sa actual operation. Kumbaga parang after na dapat ng operation, doon na sila sa inventory. Pero pinayagan. So parang binigyan dito ng ng tawag dito ng pribilehiyo, parang ganon, na binigyan si Rendon ng sobrang ng kalayaan doon na gawin yung gusto niya, which is hindi naman dapat, di ba? Tinanong niyo muna sa pinaka-leader niyo dyan kung tama ba. Meron pala kayong meron pala kayong protocol kung papaano mga ganyan-ganyang raid Bawal pala talaga magdala Ibig sabihin talaga meron kayong ganyan klaseng kautusan na bawal magsama ng media. Di ba? Pagka ganyan, ang pwede lang pagka pagpipresenta ng ebidensya. O di ba? Palakpakan kay PNP Chief.